Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ikinakasang malakihang kilos protesta ng White Ribbon Movement sa EDSA sa June 28 mahigpit na babantayan ng PNP. Magpapatupad ang Philippine National Police ng komprehensibong seguridad at koordinasyon para sa nakatakdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa June 28. Kasunod nito, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office at mga kaugnay na regional office na tignan ng mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument, gayon din sa iba pang kalapit na gusali gaya ng EDSA Shrine, upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan, gayon din ang kaligtasan ng mga kalahok at ng publiko. Bagamat iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag, sinabi ni Nartates na mananatiling apolitikal ang PNP at kanilang tututukan ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Una rito, nanawagan ng mga religious at civil society groups sa publiko para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang electoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan, at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Pangungunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation at inaasahang dadalo ang mga kalahok mula sa mga faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Samantala, Mindanao earthquake aftershocks, pumalo na sa mahigit 9,300. Nararamdaman pa rin ang mga aftershocks matapos ang malakas na magnitude 7.8 offshore Mindanao earthquake na tumama noong June 8. Ayon sa pinakahuling tala ng mga seismologists, umabot na sa 9,372 ang recorded events, kung saan 2,425 ang naplat at 77 ang naramdaman ng publiko. Ang lakas ng mga aftershocks ay nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.4. Bagamat karamihan sa mga pagyanig ay mahina at hindi nagdudulot ng pinsala, nananatiling alerto ang mga awtoridad at patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinapayuhan ng publiko na manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ang offshore earthquake na ito ay isa sa pinakamalakas na naitala ngayong taon sa bansa na nagdulot ng bahagyang tsunami. Gayunpaman, agad na kinumpirma ng mga eksperto na walang banta ng mapanganib na tsunami matapos ang insidente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.